Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng KRD at Kateni. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ako po si Kateni Manalo, biyuda ng KRD Manalo, ang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 46 na taon. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa Iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan nyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kaawa natin sila at ang kanilang pamilya. At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita. At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Tuloy! Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay giginhawa Kita nyo? at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawaan at paglawig ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia ito unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Sa magatwid, ang lahat ng utos ng Diyos may kalakip na pangako. Pero ang kauna-unahan na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Dito ba magwawakas ang kamatayan ng mga ito? Sa tinagal-tagal ba ng iyong pagpapakasakit at pagpapakahirap, pati ng iyong sugo sa uling araw, dito ba lamang ba matatapos ang kanilang buhay at takbuhin? Kundi ang manggagawa siyang lumulupig sa mga kapatid na gustong manindigan, tinatakot. Kaya nagkaroon tuloy ng paniniwala, ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Yung pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang mabuti ang tahimik, ang mabuti ang konsentidor, ang mabuti ang tiwali. Kaya hindi ako nagtataka mga kapatid kung bakit ang Diyos, pagod na pagod ng katatatag, talikod naman ang talikod ng tao, ang tuntunin niya ang tinatalikuran. Ngayon, nagsasanay na naman ng mga manggagawa, talikuran ang tuntunin! Sa ginagawa natin ngayon, sa ginagawa ng karamihan mga manggagawa, kundi man lahat, anong ehemplo ipakikita sa may tungkulin? Paano kung ngayon, paano natin, kukontrahin natin ang mga may tungkulin magtapat kayo, sasabihin na may tungkulin, ikaw ang salbahe. Isa pang nagpakilalang ministro ng Iglesia ni Cristo ang nagpatotoo sa mga aligasyon ng korupsyon sa pamunuan ng INC. Ibinunyag ni Joy Yuzon na matindi umano ang pagnanakaw sa abuloy ng mga miyembro na napupunta sa marangyang pamumuhay ng ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo.
Dating ministro ng Iglesia ni Cristo si Joe Yuson, Administrative Officer ng GEMNET, ang broadcast arm ng INC. Nanawagan si Yuson kay Ka Eduardo Manalo, leader ng INC, na tigilan na ang sistema umano ng korupsyon na nadiskubre niya noong 2010. Hinihiling ko po sa inyo, tanggalin niyo po si Ka John Santos at ang kasalukuyang sanggunian. Nagsalita na ang isang sinuspinding ministro ng Iglesia ni Cristo. Kwento niya sa media, pinagbawalan siyang umalis sa bahay matapos daw pagbintangang nasa likod siya ng isang vlog na nagsisiwalat di mano sa mga kamalian sa loob ng INC. Lumantad ngayon sa media si Isaiah Samson Jr., isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Anya noong nakarang Huwebes, sinuspindi daw siya bilang ministro, inalis bilang editor-in-chief ng kanilang official publication at pinigilang makalabas sa kanyang bahay sa Tandangsora, Quezon City na nasa loob ng residential compound na pag-aari ng INC. Mga kapatid, lalo na sa mga kasamahan ko o kung hindi man kasamahan sapagkat ako'y itiniwalag na sa mga ministro at mga manggagawa sa iglesia. Alam ko ang inyong damdamin at alam niyo rin ang aking damdamin. Alam ninyo na ang aking mga inihayag ay katotohanan at bawang katotohanan lamang, sapagkat yan din ang laging namumutawi sa inyong mga labi. Gusto ko lamang na sabihin po sa inyo na ito ay hindi labanan ng mga salita o kaya ay pagandahan at pahusayan ng pagsasalita. Hindi rin ito pahusayan sa pangangatwiran. Ito po ay labanan ng kasamaan at ng kabutihan, ng katotohanan at ng kamalian. At alam ko po na tayong lahat gusto nating pumanig sa totoo. Kaya ang gusto ko lang pong masabi sa inyo ay ang gawin natin, sundin natin yung tama. Alam ninyo na sa ating mga pag-uusap kahit noon, ay kayo rin ang bumabanggit ng mga katiwalian na ginagawa ni kapatid na Glicerio Santos Jr. Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, eh lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Eh sino yung ganyang manggagawa? Paano kami magtatapat ikaw ang gumagawa ng katiwalian? Paano tayo makakalikha ng mabubuting may tungkulin? Paano kung ganyan ang ating ipamumukha sa mga kapatid natin? Wala na kayong bibig dyan.